there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. Hindi sapat para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagpapatigil lamang ng uranium enrichment ng Iran. Ayon kay Netanyahu, ipinabot na niya kay US President Donald Trump na para sa Israel, kailangang ganap na wasakin ang mga gamit at pasilidad na nagbibigay sa Tehran ng kakayahang mapaunlad ang kanilang nuclear program. Bahagi rin ng kanyang hinihingi na mailabas sa bansa ang mga naiprosesong enriched material upang masiguro na hindi na ito muling magagamit. Para sa Israel, ito ang pinakamahalagang garantiya hindi lamang sa kanilang seguridad kundi pati sa mas malawak na kapayapaan ng rehiyon. Ito ay sa gitna ng nakatakdang ikalawang yugto ng negosasyon ng Washington at Iran sa mga susunod na araw. Una nang sinabi ng Iran na handa sila sa anumang kompromiso kapalit ng pagluluwag ng mga sanctions na una nang ipinataw ng kanluran sa kanila. Tinawag din ng Tehran na isang red line ang zero enrichment at sinabing labag ito sa kanilang karapatan sa ilalim ng international agreements. Pero para kay Netanyahu, nananatiling malaki ang tanong kung mapagkakatiwalaan nga ba ang magiging bunga ng mga pag-uusap. I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran because frankly Iran is reliable on one thing. They lie and they cheat. Ayon sa punong ministro, ang anumang kasunduan ay dapat may malinaw na mga kondisyon na titigil sa anumang posibilidad ng muling pagpapalakas ng nuclear program ng Iran. Kasabay ng diplomasya, nananatili rin ang paghahanda ng United States sakaling hindi magtagumpay ang pag-uusap. Ayon sa mga ulat, nagpadala ang Washington ng karagdagang puwersang militar sa rehiyon, kabilang ang mga aircraft carrier upang maging handa sa anumang posibleng senaryo. Samantala, binigyan diin din ni Netanyahu na hindi pa tapos ang operasyon ng Israel sa Gaza. So first disarm Hamas and second demilitarize Gaza. What does that mean? They still have tunnels there. We dismantled about 150 kilometers of 500 kilometers of tunnels. We have to complete the job. That means also that you can't hide weapons labs or other facilities that they use to rearm themselves, regroup and reform, which they're trying to do. Tinatayang halos 1/3 pa lamang ng mga tunnel ang nabubuwag, kaya nila kailangan tapusin ang misyon upang maiwasan ang muling paghahanda ng mga armadong grupo. Sa usapin naman ng relasyon ng Tel Aviv at Washington, nagpahayag ito ng pagnanais ng pangmatagalang ugnayan at kooperasyon sa administrasyon ni Trump, kasabay ng pagnanais na masuportahan ng sarili sa kinaharap nitong military conflict. Israel will support itself and does, just as we fight for ourselves. At the same time, we want to move with the United States from aid to partnership because we have phenomenally gifted technologists and developers of all sorts of defense systems. And we share it with our friend, the irreplaceable friend of the United States. Paliwanag ni Netanyahu, layunin ng Israel na mas makatayo sa sariling paa habang pinalalalim pa rin ang kooperasyon sa pinakamahalaga nitong kaalyansa. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.